sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Ano oras na ba? 6:04 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isinuko na ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na 650 million pesos na confidential funds para sa 2024 na inihirit ng Office of the Vice President at Department of Education na kanyang pinamumunuan. Nagdesisyon si VP Sara na huwag ipilit ang 150 million confidential fund para sa DepEd at 500 milyon para sa OVP para daw po hindi na mahati ng issue ang bansa. Sa harap na rin ito ng walang tigil na pagtutol ng mga aktivista at ilang mambabatas na kabilang sa oposisyon. Bilang Vice Presidente, sinabi ni Duterte na nanunumpa siyang panatilihing mapayapa at matatag ang bansa. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Minus Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday na. Sana po ay ayos na ayos lang kayo dyan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga trolls, mga bashers. Gising na ba kayo? Bayad na ba kayo? Nakasweldo na ba kayo? Nakita ko nga pala, Yuel, Mother, minsan nakatuwang kung puntahan yung mga nambaba sa atin no? Pagtingin ko, yung iba, mga Indian. Tapos sabi ko, marunong pala magtagalog to mga Indian na to. Tapos iba, Pakistani. Matindi yung mga bashers natin, Pakistani. Pinaglololo. Tapos, meron man Pilipino, makikita mo, mga bagong create yung account, mga ganyan. Antitindi talaga no? Pero okay lang yun. Pinasok-pasok natin tong social media. Ang atin lang sinasabi, wag lang magpapakalat ng maling impormasyon. Halimbawa, mag-aakusa ng kung ano-ano. Madidemanda kayo. Lalo na kung totoong tao ka, tapos kung ano-ano sinasabi mo. Yung bang madali kang madala ng iyong damdamin, tapos ay magpapatianod ka. Mag-aakusa ka ng kung ano-ano, tapos wala ka namang batayan. Lalo na yung may kinalaman sa kwan, isasama mo yung pamilya.
ibang usapan yun, ibang usapan yun. Kaya chill lang mga ka-text mates, mga ka-text partners. Sana po ay ayos kayo. Friday ngayon. Kailangan ay may ekstrang sipa. Dahil makakasama natin sa weekend ang ating pamilya. Antindi nitong mga balita natin, mga kababayan, lalo na po itong una nating binasa, yung pambungad. Bago pa pagdebatihan ng matindi sa Senado, ito pong Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President at DepEd ay meron na pong binanggit si VP Sara through the sponsor ng budget nila na si Senator Edgardo Angara na isinuko na. Actually, yan po ang banner story ng mga pahayagan ngayon. Ito po halimbawa, ito na naman tayo. Inquirer, Ito ang bait ko. Inquirer, ayan. Yan. Halika dito, mother. Para kang round girl. Yan, Inquirer. Philippine Star. Dito ka, mother. At in the blue corner. Halika dito, mother. Ito, Malaya. Yan ang top story talaga siya. Sara drops Intel funds bid. Lahat ng dyaryo. Teka muna, ano bang dyaryo ang hindi nag-carry nito? Sa pahigang tik-tik. Wala naman dito. Buti ba? Ito ang maganda. Itong balita ng Manila Bulletin. Talagang ang Manila Bulletin para sa pag-angat ng bansa no? 'Di ba? Economy grows 5.9% in quarter 3. Ito alam mo ito hindi dahil sa nililibre tayo ng dyaryo ng Manila Bulletin ating Isabel De Leon, Mr. Rocky Nazareno, ang bulletin mula pa nung maliliit kami. Noon yung isinali ko sa Talents Unlimited, mother, nung elementary ako. Nung nag-champion ako doon, Bago ako lumaban doon, nagbasa muna ako ng dyaryo. Ang binasa kong dyaryo, bulletin. Champion si Katonying. Kasi maraming tanong nasa dyaryo. Kaya tingnan nyo, economy grows 5.9% in quarter 3. Alam po ba nyo mga kababayan, maaaring sabihin niya, numero lang yan. Wala akong pakialam dyan. Maaari pong gano'n na sabihin nyo. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin, niloko lang yan ng pamahalaan para magmukhang pogi. Hindi Kasi nga, yung mababang statistics, mababang growth rate, inire-report din nila At bukod doon, wala nang maniniwala sa ating NEDA at sa ating pong PSA na binabantayan din po ng mga iba't ibang institusyon abroad kung lolokohin nila yung mga numero po na to, mga kababayan. So, eto po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang growth rate po ng Pilipinas, ang growth rate ng Pilipinas sa third quarter ay maipagmamalaki natin. Bakit? Number 1 pala tayo among growing economies, meaning yung mga kalapit po nating mga bansa. Ang Pilipinas po sa quarter 3 ay nakapagtala ng 5.9%. Kung ano man po kahulugan nun, mas mataas po yun kesa po sa Vietnam na may 5.3%, Indonesia 4.9% lamang, China 4.9% at Malaysia 3.3%. So, maaaring marami tayong reklamo sa buhay natin, pero this is something to be proud about, dahil sa lamang tayo at least sa magandang balita tayo lamang Kanina nakikinig ako kay Angelo Palmones, kay Kuyang. Ang sabi ni Kuya Angelo Palmones doon sa binasa niyang balita, sa Inglaterra, mga kababayan, na tayo gustong-gusto nating makapunta ng England at makatuntong tayo sa Heathrow Airport nila. At makapunta tayo sa malaman natin kung talagang ang London Bridge is falling down. Kinukwento ni Angelo sa binasa niyang news item kanina. Katakot-takot ngayong mga Briton ang kung saan lang nakatira, sa kalsada na lang nakatira. Ano ang dahilan? Napakataas din po ng inflation rate sa kanila.
ang dami din po nilang problema. Ano po ibig sabihin nun? Pilipinas, hindi ka nag-iisa. Bago na po ang ating ACS Balita, may follow-up lang po tayo sa sunog sa isang residential area sa San Andres, Maynila. Nandoon si Tito Boy, RH29, Boy Gonzales. Coming, Boy! Katunyay na itiraas na sa ikalawang alarma itong sunog sa isang residential area sa San Andres, Manila. Nagsimula ang sunog alas 5:30 kanina lamang at ito ay ang mga residential area sa sa Tuason Street, San Andres, Manila. Patuloy ang ginagawang pagkapula ng mga bumbero dito sa nasusunog na kabahayan sa San Andres, Manila. At nabayaran pa mga follow-up sa nagaganap na sunog sa San Andres, Manila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Serge, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy si Servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Boy! Jerry Ba, Anthony Taberna, 2x2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, ay Kuyang Attorney Ronnie Heron, 6:15 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health, maging handa sa panahon ng sakuna. Maghanda ng Go Bag para sa bawat miyembro ng pamilya. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Biyernes, November 10, 2023, sa ulo ng ating ACS Balita. Bilang ng krimen sa Pilipinas bumaba ng 8% sa nakalipas na 10 buwan. Halos 2 milyon turista dumagsa sa Boracay ngayong 2023. Target na 1.8 nalagpasan. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan, tataas. Panukalang half rice o half cup rice binuhay ng PhilRice. Babae, pinaslang ng live-in partner sa araw ng kanyang birthday sa Caloocan. Higit 13 milyong pisong halaga ng smuggled na yosi nasabat ng customs sa Zamboanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Alas 6:23 ng umaga, bumaba po ng higit 8% ang crime rate ng bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumpara sa katulad na panahon noong 2022. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, 8.24% ang ibinaba ng index crime habang 8.18% ang focus crime tulad ng murder, robbery, theft, rape, physical injury at carnapping. Ang index crimes ay mga krimen laban sa tao o kagamitan habang ang focus crime ay mga iligal na gawain kabilang ang paglabag sa special laws o local ordinances. Nabanggit tong mga krimen na ito, no. Mother, alam mo bang merong isang bata na dito sa Quezon City, 12 years old. 12 years old, iba to. 12 years old yung bata. Ni-rape niya yung 10 years old. 12 years old, ni-rape niya 10 years old na pinsan niya. Di tinanong ng pulis bakit niya ginawa yon? Bakit niya ginawa yon? Alam niyo kung ano sabi? Napapanood niya
sa cellphone. Alam niyo po ngayon mga kababayan, ang access ng lahat. As in lahat, kahit na bago-bago pa lang natutong pumindot sa cellphone, makaka-access na ng mga pornografiya. Nung araw, nung nagko-cover pa kami sa Manila Police District nitong sila Mother, makakakita ka lang ng Diaryong Bastos. 'Di ba? Makakakita ka lang ng Diaryong Bastos. Mga kababayan. Pero ngayon, nasa loob ka ng pamamahay mo, 12 years old, malamang may mas bata pa na nakaka-access dito sa mga kahalayan na ito. At hindi lang basta-basta kahalayan, matitinding pornografiya mga kababayan. Ano gagawin natin dito? Tapos ibabalita natin to ngayon na bumaba ang kaso ng rape. Siguro yung naire-report. Sus Mariano ka, Indo. Ay, nakapasensya na kayo at naalala ko lang noong isang araw kasi may kausap akong pulis dyan sa Quezon City. Isipin po ninyo ang laki ng problema ang panlipunan natin. Marami pa tayong ibang problema pero yung number one ngayon tingin ko ang problema natin sa information. Sumosobra ang informasyon natin. Bagamat kayamanan po informasyon pero yung katulad po niyan, access sa pornografiya. Kaliwat kanan mga kababayan. Wala po tayong, ano ba ginagawa natin dyan? Bilang magulang, sa simbahan, ano ginagawa? Komunidad, ano ginagawa? At higit sa lahat, ano ba gagawin ng mga regulators ng gobyerno? 6:25 na umaga, lagpas na sa target na 1.8 million ang bumisitang turista sa pamosong isla ng Boracay. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office, 1.82 million tourist arrivals ang naitala sa Resort Island sa Aklan mula Enero hanggang Nobyembre 7. 25,000 itong mas mataas kumpara sa 1.8 million target ng lokal na pamahalaan. 1.43 million naman sa mga turista sa isla ay domestic tourist. Higit 357,000 ang dayuhan habang 35,000 ang OFWs. Tataas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ngayong buwan. Ito'y dulot ng mataas na transmission charge na umakyat ng 12 centavos kada kilowatt hour para sa residential customers. Buo na rin ito ng mas mahal na ancillary service charges ng National Grid Corporation of the Philippines para sa regulatory o regulating reserves at nagmahal na generation charge dulot ng mas mataas na singil sa wholesale electricity spot market at independent power producers. 6:27 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na! Binuhay ng Philippine Rice Research Institute ang matagal ng panukala ng noon ay senador at ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos na half-cup rice rule sa lahat ng negosyo o kainan. Ayon kay Dr. Karen Eloisa Baroga, Deputy Executive Director ng DA PhilRice, layon nitong mapigilan ang pag-aaksaya ng kanin o bigas. Ito'y makaraang pumalo sa 7 billion pesos na halaga ng kanin ang nasasayang kada taon, katumbas ng 384,000 metric tons ng kanin. Pero alam mo, Mother Yuel, totoo to eh. Kaya ako sinabihan ko dun yung mga taga-Katunyings, bawas-bawasan nila serving ng kanin. Hindi, totoo. Kasi ang laki ng serving namin ng kanin. Sabi ko, 1 cup ba yan? Isang serving lang ba talaga yan? Kinakausap ko yung nandun sa R&D namin. Kwan ba yan talaga? Isang serving ba yan? Abay, matindi, no? Antindi. Pambirang pati. So, alam mo ba, kahapon, may kausap din ako, may franchise siya ng Mang Inasal. Mother, sa Mang Inasal pala, libre ang only ang rice. Only rice, edi order ka na isang chicken, ano? Only rice, tapos meron daw yung oil. Tapos may sabaw pa. May libre. Ito daw, record sa kanila, record breaking. 24 cups. Mother, 24 cups ang kinain ng isang customer nila. 24 cups. Ano klaseng pagkain ba yung ginawa? No? Ay, nako. Tandaan ninyo, ang kanin po, pagpasok sa katawan natin, ay nagiging, mga bata, nagiging sugar. Kapag sobra ang dami ng sugar, nagiging diabetes. Oras po natin, 6:29 ng umaga.
Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. This time check is brought to you ng pangalawang Pangulo Sabi ng pangalawang Pangulo, the Office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs, activities, and projects to alleviate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Ang tanggapan ng Pangulo ay maaari lamang magmungkahi ng isang programa ng paggastos o budget para suportahan ang isang ligtas na pagpapatupad ng aming mga programa, aktibidad at mga proyekto para maiahon sa hirap, mabawasan ang kahirapan at maitaguyod ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino, sabi po ng Office of the Vice President. Gayunpaman, eto na, we will no longer pursue the confidential funds. Bakit daw po? Because this issue is divisive. And as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Sabi niya, hinahati-hati tayo ng isyung ito. Ayos ba, Congressman Dong Mendoza, Secretary Dong Mendoza? At bilang pangalawang Pangulo, sabi po ni VP Sara, ako'y sumumpa na pamamalagiin kong mapayapa at matatag o malakas ang ating bansa. Yan po si VP Sara. Ano po ang sabi ni Congressman Raul Manuel? Tinatakasan mo lang yung pananagutan mo kung paano magpaliwanag sa paggamit ng confidential fund mo. Sumasadsad na rin ang ratings mo. Kaya ayaw mo lang magisa uli sa Senado. Ano kaya sasabihin ni VP Sara na may matutuwa dito sa mga ito? Ay, nako. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kausapin nga natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning. Si Kato Nying po ito. Nying, sa lahat na nakikinig. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano ba, gagawin na ba natin policy ang half cup rice na siyang sinusulong ng PhilRice? Maganda po yun at hopefully ay yung mga restaurants, mga karinderya magkaroon po ng ganong polisiya na para hindi po masayang yung ating kanin at bigas. Nagulat ako dito bagamat nakikita ko naman na marami akong nakakatabi sa restaurant pagka ako'y kumakain. Ang daming natitira sa pinggan kasi lalo na yung mga plated na Asek, ang daming nasasayang na kanin. Alam mo naman sa restaurant hindi naman i-recycle yan Hindi naman ibabalik sa kusina at isasangag yan. Hindi, tapon na yan. Asik ng, tinitingnan ko 384,000 metric tons daw ng kanin ang nasasayang bawat taon. Yun po yung ayon sa pag-aaral, 2 tablespoon or katumbas na 10 grams ng bigas per day per person. So kaya po aabot yan up to 385,000 metric tons per year. So ano po ito? Ang gagawin nyo lang is to encourage ito pong mga nasa restaurant business o karinderya o ganun lang, wala bang pwedeng ilabas na in the meanwhile na wala pong batas dyan ay magkaroon ng administrative order sa department level? Yan po yung atin pong pwedeng gawin para po masigurado na ma-implement yan. Ganun din po kung titingnan natin, hindi lang po sa mga hotels at restaurant, kahit po sa ating kabahayan. Yes. Kung alam po natin na hindi makakain lahat, sa pagluluto pa lang po ay tansyahin na natin para masigurado talaga natin na yung makakain lamang yung iluluto. At kasi talaga pong napakarami itong masasayang kada taon. It can feed a lot of people, Katunying. Pero sa amin, Asek, walang problema kung magsaing ng madami. Kasi
Una, masarap ang kanin sa Nueva Ecija, malambot kahit lamig yung bahaw. Tapos pangalawa, paano na yung sinangag? Kadali-dali namang magsangag, Asik. Kaya sa bahay, no, at least sa household namin, Asik. Yung iba talaga tinatapon pagka ayaw kumain na hindi mainit Totoo po yan. Talagang gusto lagi ay bagong luto. Oo. So masasayang na yung naluto na hindi na makakain. Oo. Dito pa lang pala, kung mababawasan yung ating wastage, ika nga, sa kanin, mababawasan na rin ang importation natin ng kanin Malaking bagay po yung 385,000 metric tons kada taon. Opo, okay. Mapuntahan lang po natin, meron na raw pong initial revamp o reshuffle na ginagawa si Secretary Laurel dyan sa DA, sir. Bigyan nyo nga kaming update. Kaunti pa lang naman po, nag-assign na po ng bagong Chief of Staff. Ito naman po ay talagang napaka-importante po sa ating kalihim na yung trust and confidence po yung kanyang Chief of Staff. At doon po sa Kadiwa, na namamahala po ng Kadiwa, ay itinalaga po si Attorney Guevara, ating pong Assistant Secretary for Legislative Affairs. Si Attorney Alvin Jan Balagbag po ba ay dala niya hindi dating empleyado ng DA? Opo, si Attorney Alvin po ang aming pong Chief of Staff po ni Secretary, ang dala po niya at hindi po siya kasama namin sa DA nito pong mga nakalipas na panahon. Opo. I-clarify nga po nyo, may nakarating kasi sa aming impormasyon na nang dumating po si Secretary ay parang standard naman, ay hiningan daw po ng courtesy resignation yung mga opisyal? Wala pong ganon. Ang sabi po ng ating kalihim si Secretary Kiko Laurel ay he will work on the existing organizational structure of the department. Bagamat ang mga opisyalis po ay i-review ang kanilang performance throughout the time at yun po magiging basehan niya kung i-retain po o kailangan na pong magpaalam. Si Assistant Secretary Rex Estoperes po, ano bang ililipat pa ba siya o totally wala na po siya sa DA? Nasa DA pa rin po siya. Siya po ay appointed po ni ating Pangulo. So ano lang po, dati rin po siyang spokesperson at Chief of Staff natin. Opo, saan po siya ililipat, sir? Wala pa pong advisory na inilalabas po, hinggil po dyan. Hinggil po, okay. Ang susunod po, tama po bang balita na pinag-move out na sa kanyang opisina si Senior Undersecretary Ding Panganiban? Yun naman pong ino-occupy po ni Yusek Panganiban ay opisina po ng ating pong kalihim dahil nga po may bago na po tayong secretary. So kailangan po mag-giveaway po ni Yusek Panganiban doon po sa office niya. So siya naman po ay nasa BSWM po ngayon. Ano po yung BSWM, sir? Yung katabi lang po na opisina po namin, yung pong Bureau of Soils and Water Management. Hindi na dun sa main office, ano? Opo, yung office lang naman po, nananatili pong Senior Undersecretary po si Yusek Panganiban. Paano pala yung mga delegated authority na ibinigay sa kanya, binawi na po yun? Halimbawa, dahil may permanent secretary na po kayo, yung power to hire and to fire, wala na po yun sa kanya, sir. Tama po yun dahil may bago na po tayong kalihim. Yun pong mga ganong kapangyarihan ay nakaatang po sa ating sekretaryo. Opo. Okay, mga last point na lang po, sinasabi po ni Ginoong Rosendo So ng Sinag na matindi daw po ang naging tama ng stem borer diyan po sa bandang Isabela, Northern Luzon sa harvest natin. Kaya po bumaba ang harvest doon. Ano bang totoong kwento diyan sa stem borer? Ganito yung katunying. Doon sa Isabela, more than 80% na yung na-harvest kasi patapos na yung wet season natin. Yung kabuang ektarya na
taniman dyan ng palay is about 111,000 hectares. Oo. Out of that 111,000 hectares, 75 hectares lang yung kumpirmado na tinamaan ng stem borer. And out of that 75 hectares, napakaliit lang. Hindi naman yung buong 75 na hektarya ay tinamaan ng stem borer. About 5 to 10% infestation lang yun at under control na ng ating Regional Crop Protection Center. So napakaliit lang na parte yung tinamaan ng stem borer at hindi na makakaapekto na malaki sa kabuang harvest ng buong probinsya ng Isabela. Oo, kasi ang dating sa amin nung sinasabi ni Kasendong, kaya tumaas ang presyo ng palay na umabot pa ng 28% o 28 pesos per kilo dahil po dun sa peste. Hindi po yung totoo, Katunying. Ang sa kabilang banda, makita natin doon sa datos nilabas ng PhilRice, ang average, lalo na sa mga lugar na bilihan ay 22-23. Bagamat may mga namimili ng 27-28. Ito yung sa magagandang klase ng palay, Katunying. Yung mga premium grade na palay. Okay. Ang National Food Authority po ba, ano ba ang report nila dun sa regarding the order of the President na maging aggressive sa pagbili ng palay? 9 billion po budget nila dyan. Naubos po ba nila? Ina-expect namin, Katunying, ubusin nila talaga yan kasi tama ka, kabilin-bili na niya ng ating Pangulo kaya nga tinaasan ang presyuhan hanggang 23 pesos para sa tuyong palay ay magamit talaga at mabili yung palay ng ating mga magsasaka. Oo, kasi ang daming report na nakakarating sa atin lagi daw nauunahan ng mga trader ang NFA. Kung maunahan man sila, kailangan maging aggressive sila talaga na pilitin na makuha yung ani ng ating magsasaka at bilhin doon sa kasi they have 9 billion talaga, Katunying. Yung sinabi po ng Pangulo na maging pro-farmer, pro-local production at wag maging pro-importation ang DA, kailan po natin mararamdaman yun, ASEC? Significant na pagbaba sa pag-import ng mga agricultural crops? Yan ay depende sa commodity, Katunying. Sa bigas ay malaki naman yung ating local production at ngayong taon ine-expect natin ay mas mababa yung ating importation kaysa nung nakaraang taon. May mga commodities naman na talagang kailangang mag-import tayo kagaya ng sibuyas dahil kulang pa yung ating lokal na produksyon. Ganun din ang bawang. Pero yun nga yung bilin ni Secretary Laurel na pilitin na may angat yung lokal na produksyon sa key agricultural commodities para maibaba talaga yung level ng importation natin through time. Ito ay agad na sisimulan at sabi nga ni Secretary, kailangan ng magtrabaho at siya ay iikot sa buong bansa para alamin talaga yung mga issues and concerns ng ating mga magsasaka at mga isda, Katunying. Okay, supply ng baboy ngayong holidays, kumusta po? Katunying? Kumusta po ang supply ng pork? Isa-isa yan, pork, chicken, ngayong holidays. Expect po ba natin na may pagtaas ng presyo o sapat ang supply at stable ang prices? Sapat yung supply natin, very stable. In fact, we're expecting more than 300,000 metric tons local production ngayong last quarter at inaasahan din natin na parating din naman yung naka-schedule na imports additional nung mga nakalipas na buwan. So wala tayong problema sa baboy. Sa manok ay sobra-sobra yung ating lokal na produksyon at meron din naman mga dumating din na additional imports. So we're very stable in terms of supply. We can expect mga konting pagtaas dahil malaki talaga ang demand pag ganitong okasyon ng ating mga HRIs, yung hotel, restaurants, saka industrial users. Ganun na rin ang mga households. Yung chicken, magandang supply at sabi niya sobra-sobra. Bakit yung anak ng chicken, yung itlog, tumataas daw yung presyo?
Yung presyo ng itlog, Katunying, kagaya nung pagpapaliwanag ko dati, dalawang panahon sa loob ng isang taon talagang biglang nagkakaroon ng pagtaas konti yung presyo ng itlog. Ito yung kapag pasukan, yung mga estudyante natin ay papasok, almusal niyan itlog, pag minsan baon pa sa eskwelahan ay itlog. Ganito rin, pag panahon ng maraming okasyon, maraming gumagawa ng leche flan, cake, at talagang mataas ang demand ng itlog at nakakaroon ng konting spike sa presyo. Pero dahil maganda yung supply natin, stable naman, hindi naman siya ganong kataas ang presyo. Ayun. Sana ay mabantayan nating mabuti dahil katulad namin, Asik, hindi kami nabubuhay ng walang itlog sa umaga. Top silog. Opo. Long silog. Yes, tama. Hindi ba? Magkano ba yung reasonable price na itlog ngayon dapat? Ngayon yung nakikita natin is between ngayon ay pinakamababa na monitoring namin ay 7 pesos pero may pinakamahal na 9.50. Yung prevailing natin ay 8 pesos, Katunying. Oo, okay. At least ang importante, nakabantay kayo dyan. Sana mas marami pang Kadiwa stores ang mai-put up at mas maraming available na agricultural commodities. Asek, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Katunying. Mabuhay ka. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Kumbachero, today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. 6:49. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. RH! Para sa damit na ka-bloom sa bang... Mahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. 6:57 na ng umaga. Tama itong si Kuya Arnold eh. Ano kaya ang pwedeng gawin? Ano kaya ang pwedeng gawin nitong gobyerno natin? Halimbawa, ang MTRCB. Well, ang MTRCB kasi kapag ano ba ang nire-regulate ng MTRCB? Mga nasa telebisyon, nasa pelikula, yan. Pero yung nasa internet ba sino ba ang pwedeng mag-regulate niyan? Halimbawa ay ang NTC, ang DICT. Ano ba itong mga ahensya ng gobyerno na to? Kaya po natin binabanggit sapagkat nakatatakot po talaga. Isip-isipin nyo 12 years old na bata, ni-rape niya, pasensya na sa mga nakikinig, ni-rape niya yung 10 years old na pinsan niya. At nang tinatanong ng mga pulis, ang sabi, napapanood daw niya sa internet. Sapagkat kahit sinong bata, kahit sino, matanda, bata, babae, lalaki, bungal o buo ang ipin, makaka-access ka sa pornografiya. Inuulit ko, pornografiya. Sa cellphone, basta meron kang internet access, basta meron kang wifi. Anak ng bakang dalaga, ano ba gagawin natin dito? Ano pwedeng gawin na Boy Gonzales? May pala po si RH29 Boy Gonzales sa sunog sa San Andres. 29 Boy Gonzales, come in boy! Katunying, nasa ikatlong alarma na itong sunog sa Tuason Street, San Andres, Manila. Masyadong masikip sa Katunying, ito makasada rito. Ang nangyayari sa yung street ang medyo malaki na kasya ang isang truck ng bumbero
ay dito na nagdudugtong-dugtong na mga host para mapasok. Yung pinaka-gitna, nasa pinaka-center kasi siya at dadaan ka ng maliliit na eskinita. At kanina nga, pagpasok ko sa isang eskinita, may talos pa na isang bahay na pinadaan. Yung mga yung isang truck ng bumbero na nandito sa Arellano Street, hindi naman ganong kalakihan, ay naubusan pa kanina ng tubig. Ang ginawa ng mga residente rito, nagtutulong-tulong na malagyan ng tubig itong truck ng bumbero para may ipang buga dito sa natutupok na residential area sa Tuason Street, Barangay 739. Magkakatabing barangay ito, kaya medyo hirap ang mga bumbero na maapula agad itong naturang sunog dahil sa napakaliit yung pagka sa isang eskinita naglakad ka, Anthony, kasi lang yung siguro isang tricycle napakasikip talaga. Napakasikip na kasada nito. Ang ginagawa ngayon ng mga residente, nilalagyan na lang muna ng tubig itong isang truck ng bumbero na nandito sa Arellano Street dahil sa ilang beses nang naubusan ng tubig. Pero alam mo, Tito Boy, yung pinadala mong video na nagtutulong-tulong yung ating mga kababayan para malagyan ng tubig yung tangke ng bumbero. Aba nakakatuwa yan. Yan ang bayanihan. Talagang tulong-tulong para sa komunidad. Ito ang sinasabing bayanihan ng mga magkakapitbahay para maapula na itong sunog na nangyayari sa mga sumandaling ito. Itinaas kasi alarma. Ang ibig sabihin, kailangan ng napakaraming truck ng bumbero para maapula na itong nasusunog sa gitna ng sa Barangay 739 at pagkakatabing barangay ito at Tuason Street dito sa San Andres, Maynila. May mga follow-up report pa tayo dito sa nangyayaring sunog sa Luzon ng Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Lower. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Vice President Sara isinuko na ang hirit na 650 million pesos na Confidential and Intelligence Fund. Inaprobahang budget ng PSA binawi ng Senado nang mabuking na may ilang dayuhang nakakakuha ng authentic na birth certificate. Pangulong Marcos at VP Sara pinagkakatiwalaan pa rin ng mga Pinoy bagamat may bahagyang pagbaba sa kanilang performance rating. Bagong DA Secretary nagsimula ng magpatupad ng balasahan sa ahensya. 36 na Pinoy repatriates mula Gaza pabalik na ngayon sa bansa. Paul Soriano nag-resign bilang presidential advisor. Mga bagong appointee inilabas ng Malacanang. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang 7:10 ng umaga.
Patay na nang matagpuan ng isang babae sa loob ng isang apartel sa mismong araw ng kanyang birthday sa Bagong Silang, Caloocan. Ayon sa receptionist ng apartel, nag-check-in ang biktima kasama ang isang lalaki noong hapon ng Miyerkules, ngunit kinagabihan ay narinig niyang humihingi ito ng saklolo. Nang puntahan ng receptionist ang kwarto ay biglang lumabas ang lalaki na duguan ng kamay, kaya nagtatakbo ito bago humingi ng tulong sa barangay. Batay sa natagpuang ID ng pulisya sa bag ng biktima na hindi muna kinilala. Ito ay 32 anyos at kaarawan niya mismo noong Miyerkules nang ito ay paslangin. Sinabi ni Police Colonel Ruben Lacuesta, hepe ng Caloocan Police, lumilitaw na ang suspect ay live-in partner ng biktima. Isang kitchen knife ang nakuha sa ilalim ng kama na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Higit 13 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs of Zamboanga sa isinagawang operasyon sa karagatan ng Maasin, Zamboanga City. Ang 13.8 million pesos na halaga na imported na sigarilyo ay ilula ng isang motorized wooded watercraft na may tatak na Lotan Mas 3 at ito'y galing sa Olosulu papuntang Zamboanga City. Kaagad naman pinuri ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang mga tauhan ng Port of Zamboanga na pinamumunuan ni Kolektor Arthur Sevilla at mga partner agency nito sa matagumpay na operasyon. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Isinuko na po ni Vice President Sara Duterte ang hirit na 500 milyong pisong confidential funds ng OVP at DepEd na 150 milyong piso. Sa Senate Plenary Deliberation, kinumpirma ni DepEd spokesperson Michael Lapoa na hindi nahihirit ang Vice Presidente ng secret funds para sa ahensya dahil pagmumulan lang ito ng pagkakawatak-watak ng sambayanang Pilipino. Sinabi pa ng tagapagsalita ng DepEd, sigurado ka bang tagapagsalita ng DepEd itong si Powa? Sure ka? Are you sure? Yuel, si Powa ba ay tagapagsalita ng ganon? Ba't ayaw magsalita? Saka nakakita ng tagapagsalita na ayaw magsalita. Kaya siguro nagkakaloko-loko yung OVP saka itong DepEd dahil dito kay Powa na spokesman pero ayaw magsalita. Anak ng Powa. Sinabi ni Powa na pwede lang magmungkahi ang OVP ng kaukulang budget upang maayos na maipatupad ang mga proyekto nito kontra kahirapan at iba pa. Hindi na po ipursue, hindi na po itutuloy ng Office of Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipursue ang proposal for confidential funds. Yan po ang tinig ni Attorney Michael Powa na tagapagsalita pala ng DepEd. Samantala, pinawi po ng Senado ang pag-aproba nito sa proposed 2004 budget ng Philippine Statistics Authority. Kasunod ito na nadiskubre ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong 10 dayuhan na nakakuha ng authentic birth certificate mula sa ahensya. Nabisto ang pagkakaroon ng PSA birth certificate ng 10 dayuhan matapos silang mag-apply ng passport sa Department of Foreign Affairs. Doon nakita na authentic ang hawak na birth certificate ng mga dayuhan mula sa PSA. Samantala, wala pang inilalabas na komento o statement ang PSA kaugnay ng issue. Inaprobahan naman ng Senado ang 10.4 billion pesos na budget ng Office of the President kabilang ang 2.3 billion pesos na Intelligence Fund para sa susunod na taon. Pero nagbabala si Senator Coco Pimentel na maaaring questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng intelligence funds ng tanggapan ng Pangulo dahil isa itong civilian agency. Ito
Ito naman si Senator Coco Pimentel. Civilian agency pero commander-in-chief yung nandidiyan, sir. Paliwanag ng senador, hindi naman tagakalap ng intelligence ang OP kundi consumer intelligence information na kinakalap ng mga ahensya sa ilalim nito. Susunod! Meron daw pong isang 20 anyos na lalaki. Binuhat, saka ibinalibag. Ganun ba? Ganun ba, mother? Paano ba? Binuhat yung 20 anyos tapos ibinalibag? Matindi yung bouncer na yan, ha? O, binuhat, saka ibinalibag. Pambira, ang laki ng bouncer siguro na yun. 20 anyos na lalaki, binuhat, tapos ibinalibag ng isang bouncer dyan sa Baguio. Ang detalye ng balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sinimula na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang balasahan sa kagawaran. Sinabi sa DZRH ni DA Assistant Secretary Arnald de Mesa na itinalaga ni Laurel si Attorney Alvin Jan Balagbag bilang Chief of Staff at Head Executive Assistant, kapalit ni Assistant Secretary Rex Estuperes. Inappoint din ng DA Chief si ASEC Genevieve Velicaria Guevara bilang pinuno ng Kadiwa Program na dating hawak ng dinismiss na si ASEC Christine Evangelista. Attorney Alvin po ang aming pong Chief of Staff po ni Secretary, ang dala po niya at hindi po siya kasama namin sa DA nito pong mga nakalipas na panahon. Opo. Si Assistant Secretary Rex Estuperes po, ano bang ililipat pa ba siya o totally wala na po siya sa DA? Nasa DA pa rin po siya. Siya po ay appointed po ni ating Pangulo. Kinlaro po naman ni De Mesa na hindi pinagsumite ni Laurel ng courtesy resignation ang mga opisyal ng ahensya. Samantala, pisikal na pinaalis sa opisina si Senior Undersecretary Domingo Panganiban dahil ang opisina nito ay ino-occupy na ngayon ni Secretary Laurel. Yun naman pong ino-occupy po ni Yusek Panganiban ay opisina po ng ating pong kalihim dahil nga po may bago na po tayong secretary. So kailangan po mag-giveaway po ni Yusek Panganiban doon po sa office niya. Ano pala yung mga delegated authority na ibinigay sa kanya? Binawi na po yun? Halimbawa, yung power to hire and to fire, wala na po yun sa kanya, sir. Tama po yun dahil may bago na po tayong kalihim. Yun pong mga ganong kapangyarihan ay nakaatang po sa ating sekretaryo. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa. Puntahan na natin si 41, Romy Gonzalez. Ito po'y kaugnay sa isang 20 anyos na lalaki na ibinalibag ng isang bouncer sa Baguio. Ano nangyari? 41, Romy Gonzalez. Come in, Romy! Justisya ang hinihingi ng pamilya ng 20 anyos na binata na nagtamo na matinding pinsala sa ulo matapos ibalibag ng bouncer na isang bar sa gutter ng kalsada ng Lunes ng madaling araw sa Upper General Luna Road dito sa Baguio. Nabatid na nagkaroon ng rumble ang dalawang grupo na mga kabataan na pawang customer ng bar dakong alas 2 sa madaling araw ng Lunes. Nakuha na ng video ng isang netizen ang pangyayari. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office sa loob ng bar nagsimulang mag-away ang grupo ng biktima at nakalabang grupo. Lumabas ang dalawang grupo sa bar subalit muli nagpang-abot sa gilid ng kalsada. Kitang-kita sa nag-viral na video na sa kasagsagan ng rumble nakisali ang bouncer ng bar at hinawakan ang biktima sa binuhat at ibinalibag sa kalsada. Tumama ang ulo nito sa gutter at wala ng malay. Isinugod ang biktima sa Baguio General Hospital Medical Center at isinailalim sa CT scan at nakitang may grabing pinsala sa ulo. Balak ng pamilya ng biktima na sampa ng kaso ang bouncer. Tukoy na ito ng Baguio City Police Office.
Karami, Yes, Katunying. kumusta yung victim? Kung may grabing pinsala sa ulo, kumusta ang kalagayan niya ngayon? Nagpapagumat pa ito, Katunying, at inoobserbahan sapagkat talagang malala yung tama niya sa ulo at tinitignan kung naapektuhan yung spinal cord nito sapagkat matindi yung pagkakabalibag nito sa gutter ng kalsada. Yung ulo, parang yung ulo'y tumama dun sa yung pinapakita ng video sa atin. Yung sa video, totoo yan. Oo, tumama yung ulo no, sa bangketa. Yes, oo, sa tabi mismo ng kalsada yan. Parang sanay sa UFC itong MMA itong bouncer. Yun nga ang sabi nila, mukhang nanuno dito ng mga wrestling at sinubukan niyang gawin ito sa biktima. Oo. Pero naman, out of danger ba yung biktima o critical ang sitwasyon? Gusto kong malaman yun. Ang latest na update, pinalabas sa pagamutan, pero inoobserbahan hanggang ngayon ng kanilang kapamilya. Kailangan ng neurosurgeon dyan para makitang mabuti kung may naging pinsala. Minsan kasi yung outer lang ang nakikita, no? Mga pinsala, kailangan dyan ng tawag doon, MRI. MRI ba yun, Karomi? Ikaw may anak kang abogado. Yes, MRI. Bukod sa kinitkan, baka isa sa ilalim din sa ganong proseso itong naturang biktima. Bakit ba dyan sa Baguio ay hindi pa rin tumitigil yung mga rumble na ganyan ng mga kabataan na 10 oras ng gabi, alas 2 kanyo ng madaling araw yan, yun nga alam mo, yung may mga bar kasi sa Baguio na talagang kinikater yung mga kabataan. At talagang tuwing gabi, lalo na yung long weekend, doon sila nagtutungo, pero siguro sa labis na kalasingan at nainom, ay nagkakakursunadahan. Kung kaya't ganitong nangyayari, may rumble at kung minsan hindi kaagad na agapan ito ng ating kapulisan. Pwede bang pakibanggit mo nga kay Mayor Benji Magalong, pwede ba silang mag-impose ng kwan ng curfew pagdating sa kahit sa pagsaserve ng alak? Wag nang palampasin ng alas 12 ng hating gabi. I believe mga siguro hindi na minor, tulad na biktima 20-year-old na kahit hindi sa minor, kahit sa mga matatanda na, yung alas 12 siguro tama na yon, yung naabot pa ng madaling araw sobra-sobra na yan. Tama yon, yung limit ng operation ng mga bar na ganito dapat hanggang 12 siguro, at hindi na pwedeng payagan na manatili pa yung mga customer pag ganitong nakainom na sila. Yes, sir. Maraming salamat, Tata Romy. Ingat kayo dyan sa Baguio. Marami na bang mga ngayon, mga turista dyan sa Baguio? Tuwing Biyernes, nagsisimula umakyat ang mga turista. At sa linggo, bababa naman. Pag long weekend naman, dire-diretso ang pagbuhos ng mga turista. Malamig na ba? Malamig na dyan? Sa 17 degrees yung average na temperatura sa Baguio City. Sana all. Sana all. Ang sarap naman dyan sa inyo. Di bale, magkikita tayo dyan sa Baguio. Sir Romy Gonzales, thank you. Yes, maraming salamat para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Balita. Pangunahing balita. Susunod! Nako, sino ba tong mag-amang artista? Yung anak ay actress at yung mga tatay niya ay matagal ng aktor. Hanggang ngayon ay nagbababag pa rin in public. Ayan. At yung pong tubig na naninilaw, inirereklamo. Sabang tubig to? Tubig ba to ng Manila Water o ng Maynilad? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. Chityampwa, 7:30 na ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
Pangunahing balita. Uy, magandang umaga pala kay PAGCOR Chairman Altenco. Mr. Chairman, kaya pala naman mapulang-mapula hasang mo ha. Ang PAGCOR pala ay nakapagtala ng kita na 55.95 billion pesos sa unang 9 na buwan ng taong ito. At karamihan daw o kalakihan daw po ng revenue ng PAGCOR ay inilalaan sa mga pangangailangan ng ating bayan. Aba, ganun sana. Ano? Majority of the revenue in the period was designated as gaming and operations. Ganun. Ito po ay sinasabi po ni Chairman Altenco na ang revenue ng PAGCOR ay halos kapareho na nung pre-pandemic revenue nito. Di wow. At sana matuloy yung sinasabi mo, Mr. Chairman, na magiging purely regulatory na lamang ang PAGCOR. Kailan ba magaganap yun? Purely regulatory. Hindi yung PAGCOR mismo, yung nagpapasugal, tapos sila din ang nagre-regulate. Parang parehas na parehas yun ha. Dapat ang PAGCOR ay regulator lamang at hayaan ng pribadong sektor na lumahok dito sa industriya na ito. Ganon. Congratulations, Mr. Chairman at mga taga-PAGCOR. Pangunahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa iba pa nating mga balita, 36 lamang mula sa 40 Pinoy evacuees mula sa Gaza na nakatawid ng Rafah border patungong Egypt noong November 7 ang uuwi sa bansa ngayon. Hindi dahil nagpasya ang isang Pinay na manatili sa Egypt kasama ang kanyang 2 anak at mister na Egyptian. Isa pang Pinay ang nagpasyang magpaiwan dahil siya ay 38 linggo ng buntis at magiging maselan kung siya ay bibiyahe pauwi ng Pilipinas. Ayon po sa DFA, ang grupo ng Pinoy evacuees mula Gaza ay darating sa airport mamayang alas 4:30 ng hapon sakay ng Qatar Airways. Lumago po sa 5.9% ang ekonomiya ng Pilipinas nitong ikatlong quarter ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mabilis ito kumpara sa 4.3% na paglago sa GDP noong nakaraang quarter. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya ang services sector at agriculture, aba naman, forestry at fishing. Yun daw pong mga kababayan natin sa Malibay, Pasay ay nagrereklamo. Ang kanilang tubig ay dilawan. Bira. Tapos na eleksyon, hanggang ngayon ba naman may dilawan pa rin? Alamin niya natin kung bakit mga dilawan ng tubig dyan sa Malibay. Mula kay RH52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel! Katunying buong maghapon na problema para sa kanilang negosyo ang pwesto ng merienda at iba pang kainan. Dito yan sa Domingo Street, Malibay, Pasay. Kasama kasi sila sa mga nakaranas ng paninilaw ng tubig. Pagaling sa Maynila, kahapon, Nobyembre 9. Punto ng hinera nitong mga tindero ng samalamig at pagkain sa nabanggit na kalye. Na-delay ang kanilang pagtitinda kahapon dahil sa pangit na kalidad ng tubig. Kaya yung mga may kainan, hindi agad nakapagugas ng gamit o maging ng kanilang mga isasalang na pagkain. Habang ang mga nagbebenta naman ng palabig, kinailangan pa raw bumili ng karagdagang mineral water. Pero ang mabuting balita, nagbabalik normal na unti-unti ang kulay ng tubig. Dito sa mga kalye nito sa Malibay, maging doon sa kabila sa may Apelo Street. Una nang inanunsyo ng Maynilad na tumaas ang mangganis sa mga dumadaloy nitong tubig. Kaya nagsagawa ito ng flushing operations at binagdagan ng kemikal papanlinis sa mga tubo nito. Bagamat tiniyak ng water concessionaire na ligtas ng kanilang tubig kahapon, pinaiimbestigahan na ang tuni ng Metropolitan Manila Waterworks and Sewerage System itong nangyaring pagkakaroon ng kulay sa tubig ng Maynilad. Bukod dito sa area ng Pasay, kabilang sa mga nagreklamo ng paninilaw ng tubig ay mga residente kumukonsumo ng tubig ng Maynilad sa Parañaque, Las Piñas hanggang sa Northern Metro Manila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel.
Oy, speaking of tubig, magandang umaga pala kay Mr. Chairman. Chairman Ronnie Ong ng Local Water Utilities Administration o LUWA. Chairman Kuyang Ronnie Ong, magandang morning. Samantala, nagbitiw na si Paul Soriano bilang Presidential Advisor on Creative Communications. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, wala pang napipisil na kapalit ang Pangulong BBM sa iniwang posisyon ni Soriano. Personal commitments at bigyang prioridad ang kanyang pamilya ang idinahilan ni Direk Paul sa kanyang pagbibitiw sa tungkulin. Nabuking lang na wala na sa Malacanang si Soriano sa budget deliberation ng panukalang budget ng Office of the President sa Senado nang tanungin ni Senator Coco Pimentel si Senator Sani Angara. 7 minutes na commercial pa. Ba't ba nabasa ko yun? Sige, ayos lang yan. Kayang-kaya natin yan. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si dating MMDA Executive Director Angelito Virgel de Dios bilang Commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Meron pa palang PCGG. Meron pa palang PCGG. Bira naman. Talagang ayaw niyong alisin sa EDSA si Calito Virgel de Dios. Dati taga-kwan siya. Pagtawid mo sa Orense. Pagtawid mo sa Orense, sa yan Mandaluyong yan yung PCGG, tapat ng Mega Mall yan Pagtawid mo, lakad ka lang ng konti. MMDA na, doon siya dati. Ayaw niyo na ba alisin sa EDSA tong si Calito Virgel? Talaga, doon din siya napunta. Ayon po sa Malacanang ay itinalaga din si Brian Lim bilang Special Envoy of the President sa Republic of Korea for Trade and Investments. Si Rodolfo Del Rosario Jr. naman ang itinalagang chairman ng GSIS, habang si dating Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez ay member of the Board of Trustees ng Pension Fund. Pinangalanan naman si Carminda Arevalo bilang Executive Director ng National Historical Commission of the Philippines, habang si Marie Gonzales ay bilang DTI Assistant Secretary. Si Julius Neri Jr. ay tinalagang General Manager at Chief Executive Officer member ng Board of Directors ng Mactan Cebu International Airport. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko yung Yan. Magandang morning kay Kuyang Jerry Espidillon, Kuya Jerry at Ate Sally. Kumusta na po kayo? Magandang umaga rin kay Kuyang Danny Flores dyan sa San Pablo. Sabi niya, no problem sa kanya yung half cup rice na yan. No problem daw. Dahil matagal na raw siyang hindi kumakain ng rice. Pero alam mo, marami akong kakilala, Yuel, na ganun Hindi kumakain ng rice o kaya ay pinalitan nila yung white rice ng red rice o black rice na mas o brown rice. Hindi, yung brown rice yata, adobo rice yata sinangag mo yata sa adobo Ayun, kasi healthier daw, healthier. Tapos meron pang iba ngayon hindi rice Yung alday ba yun? Adlay o alday? Adlay? I-type mo adlay. Yun ang kinakain ng misis ko. Sinubukan ko tikman, hindi ko makain Talaga ngayon, ang dami na pong health conscious. Kasi nga, ang epekto po ng kanin sa buhay natin ay matindi. Maliban na lang siguro yung talagang very active ang kanilang lifestyle. Ibig ko sabihin, laging nagbabasketball, construction worker. Ibig sabihin, nasusunog din po yung carbohydrates na tinitibag natin. Masisisi mo ba yung ating mga kababayan kung maraming kanin ng tirahin? Sige nga. Alam nyo ba kung ba't ako nagka-diabetes? Dahil sa rice. Ito sasabihin ko na, bakit ako dahil sa rice. Doon po sa amin sa Nueva Ecija, isip-isipin nyo nanay, huwag kang iiyak Yung lata ng tuna na gano'n, yung maliit lang, lata ng tuna, ilang kami maghahati-hati magkakapatid doon. Di ko tigko-konti lang, tigko-konti. Saan ka babawi? Sa kanin. Pagka wala kang ulam, marami kang kakainin kanin. Ay, sorry. Kaya hindi mo masisisi. Ulitin ko lang
Nagulat ako dun sa sinabi kahapon nung isang yung franchisee ng Mang Inasal. Record daw to, record. 24 na cups, 24 cups of rice ang tinibag nung isang customer nila. 24. Mabira. Ay nako. Talaga ang mga Pilipino makakanin, pero ganun pa man, kahit na half cup rice man yan o di, kailangan talaga remedyohan ng pamahalaan ang mataas na presyo ng kanin o bigas. Yan Oy, Caselo Lagmay, magandang morning. Ating Margie Santiago, magandang morning. At nakikinig din sa atin ang mga taga Department of Agrarian Reform sa Bicol. Good morning po sa inyo. Si Kuyang Jerome Oliveros ng DA, magandang umaga po sa inyo. Naka-culture shock ba kayo sa DA? Wag naman. Kuyang Apple Pancho at Kuya Reboli Cortez, good morning sa inyo. Sino ba tong mag-ama na to na ayaw nang tumigil sa pagbababag? Yan ang hirap sa mag-ama. Mag-ama naman kayo, mag-uusap kayo sa media o sa publiko. Mahirap yun, hindi kayo magkakaintindihan. Kayo na lang dalawa mag-usap. Alamin nga natin kung sino itong mag-ama na to. Mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Maganda morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Makisaw-saw muna ako tungkol sa kanin. Ako ang pananaw ko dyan at ng iba pa naming katulad namin na mahihirap, di bali ng magka-diabetes basta't may makakain. Hindi tamang paninindigan yon. Oo, mali. Pag nagkasakit ka, wala kang makain. Hindi, pag nagkasakit ka, ang ibig sabihin, hindi, yung tinutukoy natin dito, yung sobra-sobra sa kanin. Yung sobra-sobra. Okay yun. Pero kung ang usapin dito, yung kulang sobra sa, kung usapin dito, kanin. Nagsisigarilyo ka ba? Ha? Nagsisigarilyo ka? Ay, lalong hindi. Umiinom? Lalong hindi. Aba, mainam ha? Wala akong ganyang bisyo. Very ang good. sa akin lang kasi ay katunying, di bali na kung sakaling magkakasakit ng diabetes, kesa naman sa mamatay ka ng dilat at walang makain. Diba? Ang hirap kasi ng buhay ngayong katunying, sa totoo lang. Mararamdaman mo talaga yung sobrang hirap na kadalasan talaga dito sa amin nasa squatter. Kami taga-squatter ako. Kumakain na lang isang beses ang araw. Mabuti na lang kung mayroon pang pagkain. Kaya sana basta okay yung sinasabi mo na yan, Tita Morley, maganda yan. Pero sana yung mga ibang mga kababayan natin na wala nang makain, dapat wala nang bisyo. Ay, oo. Kasi ako'y nabubusit ako dun sa wagas kong magreklamo, pero wagas din naman kung bumuga ng sigarilyo, wagas din uminom ng alak. Kung mag-drugs pa, grabe. Nagda-drugs pa. Mahirap na nga, wala pang makain. Nagda-drugs pa. Iyan ang pinakamatindi sa lahat. Kaya ang gawin natin, maging masipag tayo at huwag tayong umasa sa gobyerno. Tama! Ayan, ipaglaban si Katunying. Ayan. Wag puro gobyerno. Yung sasabihin, wala ba ayuda dyan? Wag puro ayuda. Ay, oo. Umayod tayo. Eto, Katunying, kahit mahirap tayo, kung tayo ay nagsisikap, hindi tayo magugutom. Yun. Ang taong nagugutom, may bisyo at tamad. Yan. Yan ang katotohanan. At ang tamad ay walang karapatang kumain. Yes. Yes. Pero itong si Ray PJ Abiliana, hindi naman ito tamad. Masipag at naigapang naman ito ang kanyang mga anak, particular na yung mga anak niya ngayon sa pag-aaral. Pero ito ang issue. Nang makausap ko nga itong si Ray PJ Abiliana at naisulat nga natin at nailabas natin sa ating vlog na Morley Alinio, ay sinabi niya na hanggang sa ngayon ay wala pa silang formal na pag-uusap ng kanyang anak na si Carla Abiliana matapos na siya ay magsalita noon hinggil sa paghihiwalay ni Carla at itong si Tom Rodriguez. Kasi kung matatandaan, unang nagsalita itong si Ray PJ Abiliana kaugnay ng paghihiwalay ng kanyang anak at ng kanyang kaibigan na nga, may tuturi o anak-anak na si Tom Rodriguez. At dahil dito, nagtampo itong si Carla Abiliana. Eto na ngayon. Sa pagtatampo ni Carla ay nagkaroon sila ng hindi magandang turingan o magandang tinginan ng kanyang ama. Pero wala naman nangyaring murahan o mga masasakit na salita sa isa't isa. Ang nangyari lang ay hindi na nakipag-usap si Carla sa kanyang ama. At kamakailan nga sa isang press con ay mariing sinabi
nitong si Carla Abellana na hindi naman daw totoong matindi ang galit niya sa kanyang ama. Walang katotohanan yon. Ang ama ay ama at mahal din daw niya si Ray PJ Abellana. Lamang, hindi pa sila nagkikita. Lamang, hindi pa sila nag-uusap kaugnay sa kanilang paghihiwalay nitong si Tom Rodriguez. Sabi ni Carla, malaki ang respeto niya kay Ray PJ Abellana at hindi mabubura iyon kahit na si Ray PJ Abellana pa ang nagbukas o nagpasabog ng isyung hiwalay na siya kay Tom Rodriguez. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Thank you, Tita Morley. Sa ibayong dagat, pinayagan ng Vatican na binyagan ang mga transgender at anak ng mga same-sex couple sa simbahang Katolika. Ito'y hanggat hindi nagdudulot ng public scandal o disorientation sa hanay ng mga Katoliko ang pagbibinyag. Kinumpasan na rin ng Vatican ang mga transgender para magninong o magninang sa mga kasal. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Katonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ay. Kuya Elmer Ngo, maganda morning. Ay baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay ha. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Oy, Kuya Romel Sitin, happy birthday pala kay Ryan Uy. Nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe, barkada man o pamilya. Fuel efficient, siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na magpapababa sa fuel consumption. Ayos ba? Kaya kung gusto nyong subukan, makatikim, maka-road test, maka-test drive nito pong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, magpunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o magtungo sa cherryauto.ph. Ang tanong, saan kayo pupunta ng pamilya ngayong weekend? Spend the weekend with your family. Alam nyo naman, kahit na kaunti lang ang ulam, kahit na kaunti lang ang kanin, basta magkakasama ang pamilya, iba yun eh. Iba talaga yun eh. Doon naman sa mga wagas magreklamo, as in lahat ay inireklamo. Pagka tumaas ang presyo, reklamo. Pagka bumaba ang presyo, ba't ganun lang ang ibinaba? Pag tumaas ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi namin makakain yan. Pagka tumaas ang inflation, kita mo tumaas. Pag bumaba ang inflation, hindi namin nararamdaman yan. Talagang wagas talaga tayong mga Pilipino. Pero kahit na may gobyerno o wala, dapat po tayong mabuhay ng marangal, may kasipagan, may pagsisikap, sapagkat doon po tayo unlad at maganda po yun ang maipamulat natin sa ating mga anak. Do not depend on others. Do not depend too much on the government. Dahil pagka tayo ay masipag, darating ang biyaya. Pag ito'y tamad, wala kang karapatang kumain. Ay, Jerry Baha, miss ka na namin. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Of living is gone to walk on. This time check is brought to you by